Hinihiling ko sa'yo ng paulit-ulit, anak, na huwag kang manghimasok sa mga bagay na magdudulot sa akin ng bagabag. Nasa sa iyo kung maaawa ka sa akin. Ipalilimbag natin ang iyong nobela. Ako na ang bahala. Nabasa niyo na ba yung nobela ni Pepe? O ito. Mabuti at may kopya ako pa nito. Palita ako sa napaubos nito sa aklatan, ah. Pahanga din ako ng patpating yun, ah. Masulatan nga si Pepe. Kailangan malaman niyang napakahusay ang una niyang nobela. Nay! Tay! Saturnina! Ito na yung unang nobela ni Pepe. Maswerte nga ako, nakuha pa ng kopya. Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Filipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng 7 taong pamamalagi roon, ay nagbalik ito sa Pilipinas. Parang kailan lang binabasahan ko pa siya ng mga kwento tungkol sa higante, mga diwata at mga hayop sa gubat. Pero ngayon, siya na nagkukwento tungkol sa kalagayan natin. Kung kasama sana natin siya ngayon, sasabihin ko sa kanya kung gaano kong kinalaman lang na maging ama niya. Al diablo con el cura, murmuro uno de los dos jóvenes. Ano nang ibig sabihin ng sinulat? Ba naman kayo tatang mo na wala tuloy yung binabasa ko. Tuloy mo na. Masyado mo naman Oo, kami sige. binibitin eh. Ganito. Ito yung sabi ni Padre Damaso. Silencio! Contestra el otro que nos oye su mujer. Entre tanto, el Padre Damaso, en vez de rezar el Ave Maria. Ganito yun eh. Ang sabi kasi ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra, sinasermonan niya ito. Nang nagmula nang nakapag-aral siya sa Espanya, parang hindi na daw siya natuto, parang hindi na siya nakakilala sa isang praile katulad niya. Alam niyo, itong si Padre Damaso, parang may kilala akong praile ganito. Napakatapang niya. Binigyan tayo ng boses ng Espanya. Ano pa nakalagay? Ano si Padre Damaso, di ba nga sinabi ko sa iyo, parang may pagkakapareho sila nung pare. Napakahusay, ano? Ito. Ano pa? Pagkatapos nun, Renia, es Espiritu Santo por haber. Ito nang matagal nating inihintay. Mga kasama, ito na ang simula. Unti-unti lang mamumulat ang ibang bansa sa paglapastang ginagawa ng inang Espanya sa kanyang mga anak sa Pilipinas. Nalalapit na ang pagbabago. Senyora Isidra, bakit po kayo umiiyak? Ano po nangyari? Wala. Nadadala lang ako sa binabasa ko. Kahit na, sabihin pa natin. Nandyan po si Doña Conchita. Mukhang
Mukhang pumapapil na naman ang filibusterong Georgia Rizal kahit na nasa Europa siya. Nabasa niyo na ba ang nobelang isinulat niya? Conchita, bakit naman ako mag-aksaya ng panahon basahin ang isinulat ng isang hampas lupang Indio? Dahil kayo, Padre, ang pinupuntira ng paninira niya sa nobelang ito. No limit tangere. Nagawa niyang salingin ang kabanalan ng simbahan at kalikutin ang kabulukan ng gobyernong ito. Pwede, kayong bumasa, kayong humusga. Sige! Mabagsik ang tuklaw ng ahas, Padre Amato. Wala nang iba pang dapat na gawin kung hindi ang patayin at durugin. Kapag naunahan tayong sakmalin, baka tayo ang kainin ng buhay. Bros! Senyor. Isang malaking tagumpay ang nobela mo, Pepe. Hindi ako nagkakamali. Malaki ang ingay na ginawa nito sa Pilipinas. Sana nga. Sana ito na nga maging mitya ng pagbabago sa ating bayan. Hindi ko inakala na gano'n na magiging pagtanggap nila sa aking nobela. Sulit ang lahat ng pagod at hirap. Di ba, senyor? Pero mag-iingat ka rin, Pepe. Dahil kung gaano kainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin, ay siya rin bugso ng galit ng mga Kastilang Fraile na binatikos mo sa iyong nobela. Tandaan mo, Pepe, may mga magulang at kapatid ka pang nasa kalamba. Ano nangyari? Tuloy na raw nabulag ang aking ina. Kailangan ko na makabalik sa Pilipinas. Para bigyan siya ng lunas bago pa mahuli ang lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Wait, sandali. Ah, salamat. Mukhang masarap ang tanghalian natin ah. Isa, dalawa, tatlo, May apat, lima. special ba na okasyon? Ayan! Kumpleto na! Pwede na tayo umupo. Kulang pa po kayo ng isang pwesto. Pepe? Nay? Salamat sa Diyos. Narito ka na. Hindi na ako maghihintay na makita ka.
Ngayon talaga po bang hindi niyo na ako nakikita? Huwag po kayong mag-alala. Susolusyonin po natin yan. Gagamutin ko kayo. Makakakita kayong muli, ha? Leonor! Leonor! Narinig mo na ba ang balita? Arden, nagunos dili ka. Narinig tayo. Ano ba yon? Ang iyong prinsipe, ang iyong sinisinta, narito na sa Pilipinas. Si Pepe? Nay, huwag masyadong malikot, ha? Konting tiis na lamang at makikita niyo ng napakagwapo niyong anak. Hindi man kita makita ay makakapako naman kung saan kita pipinghutin. Pilyong bata ito Pagagalingin ko kayo, Ina. Simula na po tayo. Nandito na siya? Oo, Leonor. Nabibigay ka na ba? Nasa Kalamba na siya. 1 linggo na ang nakakaraan. Leonor! Leonor, sige, mauna na ho ako. Kasi baka hinahanap na rin po ako sa bahay. Mag-ingat ka, amiga. Buksan mo ang mga mata mo, Ina. Dahan-dahan lang. Ikaw ba yan, Pepe? Gupito ba ang nakikita niyo? Nakakita na siya. Salamat sa Diyos. Kailaking swerte at nabutan pa kita rito, Dr. Rizal. Na kahit kayo nakapagtrabaho na sa Espanya, pinilit nyo pa rin bumalik dito para gamutin kaming mga walang kaya. Sa totoo lamang ay mas gugustuhin ko talagang gamutin ang aking sariling mga kababayan kaysa sa mga banyaga. Pero hindi po ba? Mas mababa ang tingin ng mga dayuhan sa tulad nating mga Indio, Dr. Rizal. Bukas ang kanilang isipan. Hindi tulad dito na walang ibang inisip kundi kung paano tayo lalamangan at papanatiling ignorante. Pasensya na po kayo, Doktor. Pero sokdulan talaga ang mga Kastilang yan. Pinipilit kaming magbayad ng buwis sa pinakamataas na halaga.
Ang iba sa amin ay sa pilitang pinagtatrabaho sa paggawa ng mga tulay, simbahan. Wala kaming magawa. Kahit hindi ka lamang makayuko sa mga sundalo. Kami nilalatig o hinahampas. Hanggang sa kami ay abutin sa ulo. Mas masahol pa sa hayop ang kondisyon dito, senyor. Sa tagal kong tumitingin sa kalangitan, ngayon lang lumabas ang mga bituin. Sinasalamin nila ang karikitan ng mga mata mong maningning. Sa tagal ng tumitibok nitong puso, ngayon ko lamang napansin may kabog at may kaba na namumuo sa tuwing ikaw ay napapatingin. Sadya bang bumagal ang oras o tumigil ang aking mundo? Ngayon lang nabato balani, lahat ito'y dahil sa'yo. Tumakas na yata ang diwa, sa alapaap ay nagkagala. Binihag mo ang aking isip, puso ko at kaluluwa. Ngayon lang naramdaman ito, sa'yo lang wala iba. Jolene. Tila nawiwili ka na ata sa iyong mga panaginip, kuya. Tanghali na. Tsaka marami na rin nag-aantay sa iyo na pasyente dun sa klinika. Mag-agahan ka na. Sige, salamat. Mauna ka na, susunod na ako. Sige.
anak. Ilang beses na natin pinag-usapan to. Di mo ba alam, nasasaktan kami ng ama mo sa tuwing mapaglilihiman mo ako? Nay, patawanan niyo po ako. Gusto ko po kayo sundin. Pero alam niyo naman po kung gaano ko kamahal si Pepe. Alam niyo naman po kung gaano ko katagal nagtiis. Katagal naghintay. Wala na ako ibang inasam sa buhay ko, kundi ang makita siya. Wala na. 5 taon ako naghintay. 5 taon? Nakukulawaan kita, anak. At kung meron pa higit na nasasaktan dito bukod sa'yo, ako yun. Napakahirap para sa isang inang makita nagdurusa ang anak. Pero anak, mas gugustuhin namin nagdurusa ka. Ngunit humihinga at buhay. Ipaubaya ang iyong kaligayahan kung ito naman na magdudulot sa'yo ng tiyak na kapahamakan. Sobrang ko siyang minamahal. Sa dami niyong dapat pigilan sa mundo, bakit yung pipigilan na magkitang taong nagmamahalan? Mahal mo siya. Mas mahal ka namin, anak. Ayoko sanang gawin to. Pero kailangan kong pagbawal na makapagkita kang muli kay Pepe. Tayo, maawa po kayo. Susulatan ko sila ngayon din. Mismo. At maunawaan nila ang sitwasyon. Ay, mamawa po kayo. Huwag niyong gagawin yun. Itay, huwag niyong gagawin yun. Maawa kayo. Itay, parang awa mo na. Huwag. Patawad, anak ko. Nay! Itay, mahal naman ko si Pepe! Ayaw ka lalapit sa akin! Pepe! Hindi pwede! Handa na ba ang karwaheng gagamitin natin bukas? Alis tayo ng maaga. Opo, senyor. Ako mismo ang nag-asikaso. Bukas po ng umaga, susundin po kayo rito. Maraming salamat. Senyor Rizal, Ako nga. Ano kailangan nila? pinapatawag po kayo ng ating butiing Gobernador General Terrero sa kanyang tanggapan bukas. Tungkol saan daw? O Kuya Chinggoy, palamig ka muna. Alam kong malayo pa ang iyong binyahe. Maraming salamat. Dahil sa pagiging mainit ng iyong anak na si Pepe sa awtoridad,
Nanganganib kami para sa kaligtasan ng aming pamilya, lalong-lalo na ni Leonor. Sana'y maintindihan mo kung bakit kami tutol sa pagkikita mo rin ni Pepe at Leonor. Makakabuti pa kung kalimutan na lamang nila ang kanilang pag-iibigan. Iparating mo kay Doña Betang. Naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Kakusapin ko si Pepe. Marami na akong nadinig tungkol sa iyo, Senyor Rizal. Sumulat daw kayo ng isang nobela na mapangahas at puno ng subversibong ideya. Hindi po yun ang hangarin ko, Senyor. Ang nais ko lamang ay maisiwalat ang katotohanan ng nangyayari sa bayang ito. Isa po akong nobelista at hindi tulisan. Magpapahanap ako ng kopya niyang nobelang yan. Babasahin ko at sasabihin ko sa inyo kung ang nobelang yan ay masama o makakasira sa gobyernong ito. At ipapabasa ko rin yan sa mga fraile nang tumigil na ang kanilang katatalar. Babasahin nila para manalaman nila kung ano ang nilalaman ng nobelang yan. Sigurado akong maliligayahan kayo sa inyong mababasa, Gobernador General Terrero. Titingnan natin. Pero sa ngayon, mainit pa ang mga mata ng mga nakabangga. Kaya inatasan ko si Don Jose de Andrada na maging gwardya mo. At hintayin ang desisyon ko tungkol sa mga kasong kinaharap. Maraming salamat. Tinatanggap ko po ito ng buong kagalakan. Salamat. Maging abuman ang kopya, ang mga isinulat niya ay mananatili sa aming mga isip. Mga kaibigan namin kayo. At dahil dito, tinutugis kami. Kailangang umalis na si Pepe dito sa Kalamba. Ngayon ko na dapat punta ng kasintahan ko si Leonor. Sasama na kami doon ang sino man ang pwedeng makadlang sa pag-iisang dibdib namin.